Niratipikahan na rin ng Kamara ang 6.79 trillion pesos na 2026 budget. At tulad sa Senado, may mga kongresistang dismayado sa naging proseso. Alamin ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo, live mula sa Batasang Pambansa. Lyja. May kulang-kulang 1 minuto ay niratipika na ng Kamara ang Bicameral Committee Report para sa House Bill number 4058 or the Fiscal Year 2026 General Appropriations Bill. At di tulad naging sesyon sa Senado, hinain ng ilang mambabatas, hindi man lang daw sila nabigyan ng pagkakataon para makapagbigay ng kanilang manifestasyon para sa kanilang no votes. Yes, aye and nay votes. Pero ang pagkakaintindi ko dyan ay pwede naman na maglahad ng explanation yung mga nag-register ng no votes. And I was supposed to be one of them. So nakakagulat, nakakadismaya na ganon kabilis yung ginawa nila. Mukhang, orchestrated syempre yung mga ganyan na mga laro. Isa si De Lima sa mga bumoto ng no. Anito, bagamat historical ang naging kauna-unahang open BICAM meeting para sa national budget, partial o selective daw ang transparency efforts ng Kongreso. Ilan sa dahilan nito ay ang patuloy na existence ng unprogrammed appropriations sa budget na kung tutuusin ay dapat wala ng lugar sa GAA. Ikalawa, ang paglobo ng tinatawag na soft pork at ang pag-authorize ng BICAM sa patronage-heavy programs gaya ng AIX, MAIF at PUPAD. Ikatlo ay ang pagtaas sa 12 billion pesos ng confidential at intelligence funds. Bukod kay De Lima, nagpahayag din ng di pagsang-ayon ng ilang mambabatas na mula sa minority bloc. Hindi totoong people-centered ang 2026 budget, no? Mananatiling import-dependent ang Pilipinas. Kapos pa rin ang magiging pondo para sa edukasyon, kalusugan, pabahay. Kahit pa sinabing dinagdagan ito, malaki pa rin ang kakapusan. Samantala, pinalaki naman yung budget para sa panunupil sa mamamayan, lalo na yung lumalaban sa kahirapan, no? So nadagdagan ang confidential and intelligence funds, malaki ang dinagdag sa pondo ng militar at pulis. Hindi naman tayo pinagsalita. Very telling ito dun sa buong process ng budget ngayon. Bagamat may mga pagbabago pero wala namang tunay na transparency. Pangalawa, hindi totoo na walang pork dito sa 2026 budget. Buhay na buhay ang pork. Hindi ito tungkol sa kung sino ang nagbibigay nitong mga ayuda, kundi yung mismong presensya ng bilyong-bilyong mga ayuda na very prone talaga historically sa corruption, sa misuse. Mukha tong halos consolation prize lang sa mga mamamayan. No, yung mga hinihingi natin, yung mga gusto nating makitang pagtaas na budget sa serbisyo, sa edukasyon, hindi po ito sapat sa dekadang negligence. Paliwanag ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing, viva voce ang paraan ng voting kanina ng Kamara kung saan kalimitan hindi na raw ipinapaliwanag ang dahilan ng boto. Wala pong pork barrel sa 2026 GAA at makikita nyo po na meron pang safeguard na inilagay tayo, which again is that prohibition on political involvement in the distribution of cash and other financial aid. Dagdag niya, tiwala siyang walang i-veto ang Pangulo sa mga probisyon at items sa 2026 national budget. May ayon kay Swansing, matapos mapirmahan ni House Speaker Bogie D ay agad itong ipinasa sa Senado at kasalukuyan maaari nating sabihin na naipasa na ito sa Ehekutibo ang ratified 2026 General Appropriations Bill para tignan at pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lyja, habang nasa sesyon, may ilan bang kongresistang nagtangka na magsalita o magbigay ng kanilang manifestasyon?
Mike, kung ating mapapanood yung session kanina, walang nakabukas na mic at wala rin namang ipinakita ang camera. Pero kung babalikan natin yung live stream, may mga maririnig tayong ina nagsasabi ng Mr. Speaker bilang attempt na makapagsalita sana. At bukod pa dyan, pagkatapos ng kanilang session, ay nakita agad natin yung ilan sa mga gusto nga sanang magbigay ng manifestasyon o paliwanag. At kabilang nga dyan, sina Congressman Tino, Laila de Lima, Sara Elago, Rene Co at si Congressman Leandro Leviste na nauna nang nag-anunsyo sa kanyang social media page na gusto sanang mag-deliver ng privilege speech. May. Maraming salamat, Lyja Bonzo, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.